ating susuriin ang pelikulang Family Matters. Ito ay nagpapatungkol sa pamilya saan puno ng emosyon at tensyon patungkol sa kung paano nila aalagaan ang kanilang mga magulang. Sa pagsusuri ng balangkas ng pelikula, ang balangkas ay ang daloy ng mga pangyayari o ganap sa bawat eksena na bumubuo sa kwento. Ang kahula-hulang parte naman sa pelikula ng Family Matters ay yung nagplano ang kanyang ama na magsama-sama silang magkakapatid. At doon sa beach ay maaalam natin na ito ay kahula-hula na sa pagsasama nilang iyon ay magkakaroon sila ng connection sa bawat isa at babalik ang dating saya at pagmamahalan ng kanilang pamilya. Pero malalaman na lang nyo pag nasa probinsya na tayo. Hindi ko alam. Oh. Ano? Nangyari sa inyo para kayo nadukutan. Ang weird ng pakiramdam. Paglaro na lang tayo. Candle melting. Anong candle? Hindi mo naman alam yung pangalan eh. Sali ako. Anong candle? Oh, isa sa amin yung sa amin dalawa. Sino kayo? Bato. Sige. Bato. Yan lang naman ang gusto kong makita eh. Ako rin. Sa parte na di kahula-hula sa pelikula ay ang pag-uwi ni Ellen. Anak. Hi, Ma'am. Kamusta ka? Kamusta kayo ni Dad? Ikaw ang kumusta? Surprise! Hi, Mom! Dad! Hi! Hello? Uwi na tayo. Hi, Dad! Mom, Dad, alis na rin ho kami. Sorry. Let's go. Mom. Hi, Dad. Tawagan kita. Okay, welcome home. Thanks, ate. Welcome home. Puka, kain tayo. Kaya ito naging di kahula-hula sapagkat ang nasa isip natin ay pipiliin niya ang kanyang makakasama sa kanyang habang buhay. Ngunit bigla siyang umuwi sa Pilipinas upang piliin ang kanyang magulang na alagaan at makasama ang kanyang pamilya. Ngayon naman ay gagamitin natin ang panunuri ng estruktura ng pelikula. Ang estruktura ng isang pelikula ay tumutukoy kung paano ang bawat bahagi ng kwento ay nagkakaugnay sa bawat isa o pagkabuo ng kwento. Ang eksposisyon sa pelikula ay ipinakilala ang mga pangunahing tauhan. Ito ay ang magulang at kanilang mga anak. Dito rin ay ipapakita ang kaniya-kaniyang ugali, sitwasyon at relasyon sa isa't isa. Mahalaga ang eksposisyon sapagkat dito rin itatag ang pundasyon ng kwento kung saan masusundan ng manonood ang magiging takbo ng pelikula. Relax ka lang. Ano nangyari? Stroke ba? Hindi naman. Pagising ni Mami, nakita niya si Dad, hawak yung dibdib, hindi daw makahinga. Anong sabi ng doktor? Wala pa eh. Wala pa sinasabi yung doktor. Oh, ano nangyari? Stroke ba? Hindi, pagising ni Mom, nakita niya si Dad nakahawak sa dibdib. Hindi daw kasi makahinga. Oh, ano sabi ng doktor? Wala pang sinasabi yung doktor. Maghihintay pa tayo ng further tests. Blowout? Oh, syempre. Big time. Oh, Kuya, ba't nandito si Daddy? Wala pang sweet room? Eh, wala pa daw available room, Kuya eh. Ano ba nangyari? Si Mami, pagising, nakita daw na nakahawak sa dibdib si Dad, hindi makahinga.
Hinihintay pa natin yung resulta ng test niya. Pa natin alam talaga kung ano nangyayari. Okay na ako. Nagpanik lang ang mama. Pangalawa naman ay ang kakintalan. Nagsimula ang mga problema nang bigla na lamang umalis si Ellen papuntang US. Ang pangyayaring ito ang ipinapakita ay nagbigay daan sa mga tensyon at sigalot sa pamilya. Nasa US si Ellen. Ano? Sigurado ho kayo? Nag-aalala ko sa daddy mo. Baka atakihin na O sige, pupunta kami dyan. Apo, love, si Ellen umalis na. Ha? Pumunta ng Amerika. Okay naman kami. Nagtataka lang ako kung bakit biglang umalis si Ellen nang hindi nagsabi ng maayos. Papayagan naman siya eh. Ma, baka mahirap din para sa kanya magpaalam. Pangatlo naman ay ang kasukdulan. Dito ipinapakita ang mga hindi pagkakaunawaan, mga tampuhan, at mga suliranin na nagsisilbing simula ng mas malalim na banggaan sa pagitan ng magkakapatid. Kuya, walang masama sa sinabi ni Kuya Nelson. You were out of line. So kampi-kampi na tayo ngayon. Ganon, Kuya. nagkakampi-kampi. Ayoko na pinagsasabihan ako sa harap ng anak ko. Don't you understand that? Pero okay lang sa'yo na sabihan mo akong loser sa harapan ng mga anak ko, ganon? Teka nga ba, ha? Bakit ba hindi ka pwedeng pagsabihan, ha? Dahil ba ikaw yung pinakamatanda o dahil may utang kami sa'yo? Bakit pinapasok mo sa usapan? Ikaw Hindi naman talaga yung issue mo. Kaya hindi mo respeto tong asawa ko. Ikaw pa mayabang. Kaya hindi lumabas din. Kaya wala talagang respeto yan si Kuya. Huwag ka nang makialam sa usapang ito! Respeto, yun yun. Huwag ka makisali sa usapan! Ano ka ba? Ayusin mo muna yung buhay mo! Ano, are you saying I'm a failure? Hindi ba? No! Ako ang failure. Because I raised all of you. Ito ang pinakamatinding bahagi ng pelikula, ang pagtitipon sa hapagkainan. Sa eksenang ito, nagkakaroon ng bukasan ng damdamin at pag-amin ng kanilang mga problema. Lumabas ang mga sama ng loob, tampo, at mga alita ng matagal na tinatago. Dito rin nakikita ang pinakamainit at pinakamabigat na emosyon sa pelikula. Ang pang-apat naman ay ang kabalusukan. Matapos ang matinding pagtatalo, nagsimulang magkaroon ng paghilom. Pinaplanuhan nila ang wedding anniversary ng kanilang mga magulang. Sa bahaging ito, makikita ang unti-unting pagtamo ng solusyon sa kanilang mga hidwaan at nabuksan ang pagkakataon upang muling magsama-sama at magkaisa ang pamilya. Muna, may kasalan ba? Oh, God bless. Hello. Yeah. Ma, dyan na po kayo, ma. Una. Sit. Yeah. Hey, Dad. Dad. Merong kasalan. Yun, sabi ko na ate, may forever ka na ate. Menopause, baby. Huwag ka mayaan mo si Daddy magsalita. Hindi, ano pa? Gusto naming mag-celebrate ng aming 55th wedding anniversary. Ilang linggo na lang yun, ah. Oo nga, kailangan natin ng wedding planner, ma. Iba ang gusto ng daddy niyo. Gusto kong magkasama-sama tayo kung saan kami kinasal. Walang mag-a-absent. Of course! Sige po. May isa pa akong request. Pero malalaman na lang nyo pag nasa probinsya na tayo. Panglima naman ay ang kakalasan, na
Natapos ang pelikula ng isang masaya at mapayapang tagpo sa tabing dagat, kung saan naglalaro at nagkwekwentuhan ang pamilya. Ipinapakita rito ang pagbabalik ng pagkakaisa, pagmamahalan at pag-unawa sa isa't isa. Ang dulo ng pelikula ay nagbibigay ng pag-asa at pagpapahalaga sa kahalagahan ng bawat pamilya. Oh. Ano? Nangyari sa inyo para kayo nadukutan. Weird ng pakiramdam. Maglaro na lang tayo. Candle melting. Anong candle? Hindi mo naman alam yung pangalan eh. Sali ako. Anong candle? Oh, isa sa amin yung sa amin dalawa. Bato. Yan lang naman ang gusto kong makita eh. Ako rin. Panonoorin ng mga tauhan. Ngayon ay dadako tayo sa mga tauhan. Sila ang bumubuo at nagbibigay buhay upang magkawili-wili ang pelikulang pinapanood. Una, si Francisco. Siya ang ama ng 4 na magkakapatid, ang padre di pamilya sa kanilang tahanan. Nagagampanan niya ang mga maayos na karakter sa pelikula bilang ama. Makikita na si Francisco sa pelikula ay isang mapagmahal na asawa at ama sa kanyang pamilya. Yan lang naman ang gusto kong makita eh. Ako rin. Ikalawa, si Leonor, ang ina at ang ilaw ng tahanan. Ginampanan ng artista ang kanyang karakter sa pelikula bilang asawa at ina. Siya ay isang ina na maalahanin lalo na kapag may nararamdaman na sakit ang kanyang pamilya. Kamusta ka? Kamusta kayo ni Dad? Ikaw ang kumusta? Ito, okay naman ako. Enjoy ako sa bakasyon. Hindi ka okay, anak. Umuwi ka na dito. Mom, I'm okay. Promise. Umuwi ka na dito, ha? Mom. Ikatatlo, si Kiko, ang panganay na anak. Itinuturing niyang mayabang dahil sa pinapakita niyang karakter ng pag-uugali sa pelikula. Nakakaramdam din siya ng isang pressure sapagkat siya ang panganay at provider ng pamilya. Hello? Kuya, kanina ka pa tinatawagan ni Ate at ni Enrico. Hindi ka daw sumasagot. Si Dad. Kaapat naman ay si Fortune, ang pangalawang anak na maalaga at mapagmahal sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak. Ay Ay, ano? Ay, ipakita mo sa akin! Wait, quiet na kayo dyan. Quiet na. Hello! Cute, diba? Ano kaya? Teka, hindi ko marinig! Lima naman ay si Ellen, ang pangatlong anak na siyang taga-alaga sa kanyang mga magulang. Nawalan siya ng oras para sa kanyang sarili na humanap ng katuwang sa buhay kaya siya ay naging single. Baka hindi naman gamitin ni Papa to. Totoo pala yung sinasabi nilang reversal of roles. Ako na ang bumibili ng diaper nila ngayon. Ito naman ay si Enrico, bunsong anak na palaging tumatawa. Galing siya sa broken family at nagkaroon ng bagong asawa. Pero si Enrico ay ma-effort, handang bumawi sa buhay. Hello, ate. O, bakit humihingal ka? May kasama kang babae. Ano? Okay. Ate, nasa gym ako. Bakit? Si Daddy. Dumiretso ka na sa Dialogo. Ito ang palitan ng dialogo ng mga tauhan sa pelikula. Sa pamamagitan ng dialogo, naiintindihan ng mga manunood ang nais ipahatid ng mga tauhan sa pelikula. May masakit. Mama. Francis! Dad! Francis! Dad! Lagi ka na lang sinasabihan na huwag mag-iwan ng may naka-plug. Sorry po. Sorry. You're so stupid! Dad, I said I'm sorry! Dad! Huwag mo ko tinataasan ng boses, ha? Anak lang kita! Francis! Daddy!
sa video na makikita na ang pag-uusap ng mag-ama na sina Francis at Kiko napuno ng emosyon at tensyon. So makikita dito na nagalit si Kiko at naipakita niya ang galit niya sa pamamagitan ng pagbibitaw ng mga salita sa kanyang kausap. So si Francis naman ay nagsisisi sa kanyang ginawa. Kung titingnan sa mukha ni Francis ay sa pagbitaw niya ng mga salita ay makikita na nalulungkot siya at nagsisisi. Ngayon ay magtatanong tayo sa ating mga kasama kung saan nga ba doon ang tagpuan. Para sa inyo, saan nga ba ang tagpuan sa pelikulang Family Matters? Para sa akin, ang kadalasang kanilang tagpuan ay sa kanilang tahanan na kung saan ay sila ay magsama-sama, magkasamang magkapamilya. Base sa aking napanood, ang mga naging tagpuan nila ay doon sa bahay, sa ospital at sa hotel. Magaling. Tagpuan sa pelikulang Family Matters ni Noel Trinidad, makita na ang kanilang bahay ay nagsisilbing pangunahing tagpuan ng mga mahalagang pangyayari. Dito laging nagtitipon ang bawat miyembro ng pamilya upang magbahagi ng kanilang saloobin at karanasan. Ang mga eksenang nagaganap sa bahay ay puno ng emosyon, may mga pagkakataong nagtatalo sila at nagtutulungan o nagbibigayan ng payo. Nagiging sentro rin ito ng mga exciting na bahagi ng pelikula. Dahil dito, nahuhubog ang tensyon at nagkakaroon ng paglalapat ng damdamin. Sa kabuuan, ang bahay ang simbolo ng ugnayan at suliranin at pagmamahala ng pamilya. Kuya, walang masama sa sinabi ni Kuya Nelson. You were out of line. So kampi-kampi na tayo ngayon. Ganon, Kuya. nagkakampi-kampi. Ayoko na pinagsasabihan ako sa harap ng anak ko. Don't you understand that? Pero okay lang sa'yo na sabihan mo akong loser sa harapan ng mga anak ko, ganon? Teka nga ba, ha? Bakit ba hindi ka pwedeng pagsabihan, ha? Dahil ba ikaw yung pinakamatanda o dahil may utang kami sa'yo? Bakit pinapasok mo sa usapan? Ikaw Yun naman talaga yung issue mo. Kaya hindi mo respeto tong asawa ko. Ikaw pa mayabang? Kaya hindi lumabas din. Kaya wala talagang respeto yan si Kuya. Huwag ka nang makialam sa usapan nito. Walang respeto, yun yun. Huwag ka makisali sa usapan. Ano ka ba? Ayusin mo muna yung buhay mo! Ano, are you saying I'm a failure? Hindi ba? No! Ako ang failure. Because I raised all of you. Tayo ay matanda na, sana'y di tayo Ayusin yung mga ginagawa niyo dyan. Huwag niyo pabayaan yung mga trabaho niyo. Kayo, ayusin yung ginagawa niyo. Aking baon ninyo. Maliliit ako kayo. Maliliit ako. Ellen!